ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa stress dahil sa akin. There are really threats to me right now. Matindi talaga itong ginawa ni Marcos kay former President Duterte. Mantakin mo ha, kinidnap nila si Tatay Digong, pinadala sa dahig. Di umano'y mayroong reklamo, may nagreklamo patungkol sa EJK daw. Pwede pala to. Mantakin nyo ha. Yung korte mismo na sinampahan ng reklamo, iyan tuloy ang naghahanap ngayon ng testigos. Anak ng kagwang kagaguhan to. Lumalabas yung korte yung complainant. Di ba ho dapat yung complainant yung maghahanap ng testigos? Suporta doon sa kanyang inaakusa, sa inaakusahan niya. Anak ng kagwang. Wala eh. Mismong korte pa itong kangaroo court na ito ang naghahanap ng testigos. Putang ina, nakakagago, no? Dapat lang tong mga to pag-aarestuhin na ni Donald Trump. Ganito katindi yung ginawang kagaguhan ni Bangag kay former President Duterte. Kaya para sa akin, itong mga nangyayari ngayon na parang umamin na rin po yung korte na wala po talaga silang testigos, na walang testigos yung mga nagrereklamo sa korte nila, maliwanag pa ho na dapat ay pauwiin na ho ito si former President Duterte ng kangaroo court na ito dahil wala silang mga testigos laban sa inaakusahan ho nila. Pag-usapan rin po natin mga kabisdak itong, di ba kagahapon, press con na parents ni Leandro Leviste laban kay Chucky Claire. Sinampal nga ho kaliwat kanan ni Leandro Leviste si Chucky Claire ng civil libel case na worth 110 million ang damage, no, danyos. Ay sa presko niya sa kalagitnaan ng interview, inamin niya na merong banta ang buhay niya. Talagang meron ho. Hindi ho po pwedeng wala kang matatanggap na banta laban sa mga sindikato At mismo po sinabi rin ho niya na yung nanay niya na si Lauren Legarda natakot na at na-stress na. Siyempre, kung ikaw anak, kung ikaw nanay, kung ikaw ina, meron kang anak na ganito kay Leandro Leviste, na mayaman naman okay naman ang buhay, pero ito, nakipagbuno laban sa mga kawatan, kapalit buhay niya ho dito. Leandro Leviste, mabuhay ka po, palakpakan po natin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po sa amin sa Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at Lunes hanggang Biyernes. Suportahan rin po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Alam niyo ho, tayong mga Pilipino minsan nai-stress na dahil sa pangungurakot ng gobyernong Marcos. Kahit sino siguro po yung makausap po natin, alam po ng bawat Pilipino kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Gusto po nating may managot dito sa pangungurakot na harap-harapan po tayong niloloko, garapalang ginagawa ho nila. Pero ito po, merong isang bagitong kongresista, bilyonaryo, bata, matapang, ay lumalaban, tumatayo para sa bayan. Gusto niya ng pananagutan. Pero, hindi rin po mawawala na merong kapalit na hindi maganda sa buhay po niya. Itong si Leandro Leviste.
bago po natin pag-usapan si Leandro Leviste, unahin po muna natin ang kanyang idol na si former President Rodrigo Roa Duterte. Nagulat po ako kasi kahapon wala po tayong komentary, no? In-upload ko lang po yung video ni Leandro Leviste. Nagulat po ako dito sa panawagan ng International Criminal Court. Isang katangahan po ito para ho sa akin. Isang kagaguhan yung ginawa ho nila. Muntakin mo saan ka nakita na yung korte mismo na pinagsampahan po ng reklamo ay sila pa ho ang nananawagan sa di umanong mga testigo na lumutang mag-testify against former President Duterte. Ito nilabas ng Inquirer.net. ICC urges PNP to testify against Duterte. Tanga nyo. Buisit kayo, magsarado na kayong hinayupak na kangaroo court. Ito ay harap-harapan po na inamin nila na walang mga ebidensya, walang mga testigo ang complainant nila sa kanilang kangaroo court. Mga hinayupak kayo. Kung ikaw, korte, walang testigo, walang ebidensya na nakita ang korte mo sa mga nagrereklamo laban dun sa inakusahan, anong gagawin mo? Putang ina, dismiss na. Wala nang kaso. Hindi yung, putang ina, ikaw ba nanawagan? Kagaguhan ho ito eh. Saan ka nakakita? Meron palang ganito sa mundo. Meron, kangaroo court lang. Kaya sabi ko, putang ina, makakalaya si Tatay Digong dito. Pinipilit lang talaga ng ICC. Na-detain pa si Tatay Digong. Pinipilit pa talaga ng ICC na pahabain pa yung panggagago nila kay former President Duterte. Putang ina mo bangag, there will be a day of reckoning talaga. Kaya, ito merong dumipinsa ako dito. Alam mo na kung sino, si Konting Jutak. Rumason ang mga animal. Baka sakaling makalusot yung mga hinayupak. Sabi ni Konting Jutak, sa tingin ko, inuulit ng International Criminal Court itong panawagan para sa witnesses para makasigurado at komprehensibo ang investigasyon. Tanga! Utang ina, ikaw, korte, alam mo, lumusot pa kayong NPA kayo, animal kayo. Nung komprehensibo at makasigurado. Yung sinasabi mo, para makasigurado at komprehensibo, so ibig sabihin yan, wala ho talaga kayong witness, mga hinayupak kayo. Wala kayong mga testigos na gustong mag-testify na laban sa mga akusasyon. Putang ina, wala naman talagang EJK at wala namang kinalaman si Tatay Digong kung anong nangyayari sa mga nagugurgur na mga durugista. Wala naman siyang talagang ebidensya na siya yung gumawa. Ang ginawa lang naman ni Tatay Digong, umoto siya. Ang sabi ni Tatay Digong, kayong mga durugista kayo, tigil nyo na yan, pagugurgurin nyo kayo. Siyempre, kailangan mo magganyan dahil leader ka eh. Pag manlaban yan, berahin mo man. Punta ka na, nasa legal yan, nasa batas natin yan eh. Alangan magpapauna yung polis. Yung Santo Ninyong Sikian, di ba? Nagkaroon na ng hostesya. Nakulong na yung mga polis, natula na. Ano bang hinahanap po ninyo dyan? Wala lang, nakipagsabuatan lang kasi si Bangag dito sa International Criminal Court. Na ito ay pag-amin na po, pag-admit na po dito mismo ng ICC, kasama dito yung mga complainant, kasama ito si Konting Jutak, na wala kayong enough na ebidensya. Napawang kasi nungalingan lamang yung inyong mga reklamo dyan, kasabwat ang Bangag admin, kasabwat ng International Criminal Court.
Kahit sa husgado po tayo magdebate, putang ina, dapat yan si Tatay Digong ay pauwiin na ho. Yan. Saan ka nakita? Walang testigos, pero nakadetent pa rin. Ay, nayupa kayo. Sabi ng, ito tingnan mo, oh. Sabi ni Delgra, abogado ni Tatay Digong, di ba nakakahiya po ito? No, mga konting jutak. Kaya napakamot ako sa ulo. Wala pa lang silang testigo. O kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000. 30,000 killings na sinasabi ng Rappler. Saan na ba yun? Wala nga. O di ba dito pa lang nag-admit na kayo, natalo na kayo. Mga putangin na kuntang jutak. Mga NPA kayo, di ba? Talo na kayo dito eh. Walang ebidensya. Ni pulis nga, walang mag-testify sa inyo. Sa tingin nyo ba? Yung pulis, mag-testify against Duterte, except kay Torre, anak ng kamote. Except yung mga inaanuhan, yung bubusalan, may malita-malita, talagang mag-testify yun. Kapalit posisyon. Pero kung ikaw pulis matino, wala naman talaga, utang, mas kakampihan nyo pa yung mga durugista. Kung merong pulis magpagamit dito, ang tanga nila. Dapat mag-demand tayong mga Pilipino na iuwi na po si Tatay Digong, illegal na po yung ginawa ho nila. Mismong korte po, umamin na po dito, walang testigos. Kung walang testigos, mapukin ang ina ninyo. Pauwi nyo na po si Tatay Digong. Ito dagdag pa eh. Hindi yan si Buhingot yan eh. Dagdag pa ni Attorney Martin Delgra. Sabi niya, ito yung presidente Rodrigo Roa Duterte na kahit umalis na siya sa katungkulan bilang presidente ng Pilipinas, malakas pa rin ang suporta na galing sa taong bayan. Exactly. Dito nga na-obsis si Bangag eh. Kaya nga, ginigipit nila si Tatay Digong, pinakulong. Baka sakali makalimutan po ng taong bayan na mayroong isang bayaning Rodrigo Roa Duterte. Diyan sila nagsisilos, di ba? Kay obsession eh. Kaya nga ang Pilipinas hindi makausad-usad dahil sa jealousy ng mga Marcos kay former President Duterte. Hindi po kasi nila makuha-kuha yung loob ng maraming Pilipino na para bang hanggang ngayon, hindi lang parang. Sa akin kasi hanggang ngayon, ang tinitingnan pa rin presidente ng maraming Pilipino ay si Rodrigo Roa Duterte. Nagkadalit-silit siyang bayan eh. Dahil sa hinayupak ng mga jealous na yan, nanggigipit sa mga Duterte. Kaya yung corruption kaliwat kanan. Dahil po gusto nilang masira ang mga Duterte. Paano masira ang mga Duterte? Gamit ang kaban ng bayan. Kaliwat ka ng corruption na hindi tayo makausad. Na halatang halata po sila sa kanilang pinanggagawa ngayon. So ito na po yung nangyayari sa Pilipinas. Tinarantado ho, harap-harapan po ang maraming Pilipino. Tingnan mo meron talagang tinatawag there will be a day of reckoning. Ginagago nila yung mga Duterte pero hindi po nila may tanggi ang kanilang kagaguhan at hindi po nila matabunan. Talagang ang Panginoon hindi po pumapayag na gaguhin tayo ng tuluyan ng mga demonyong ito. Pero para po sa akin, dapat po palayain na si Tatay Digong dahil itong International Criminal Court, umamin po mismo sila na walang testigos ang mga nagrereklamo laban kay Tatay Digong. Kaya dapat makalaya na ho ito as soon as possible. Kaya dapat kayong International Criminal Court pag-aarestuhin kayo. At dapat ikaw, Bongbong Marcos, patawan ka ng mas mabigat na parusa. Meron lang kumbitay dito, yun na po yung parusa mo, bungit eh. No? Pero ang Panginoon hindi po tulog. Dahil merong mga bayani na lumalabas patungkol po sa katiwalian ng gobyernong nakangiwiang paka. Marami pong nabiktima, marami pong namamatay dahil sa baha.
Maraming salamat, Leandro Leviste. Merong Senate Blue Ribbon Committee po sa Lunes. Tinanong po kasi si Leandro Leviste, mag-a-attend ka ba ng Senate Blue Ribbon Committee hearing? Naayon po sa kanya, mag-a-attend daw siya kung hindi siya pagbabawalan. Dahil nakatanggap umano ng banta sa buhay ang naturang kongresista. Na mismo yung nanay ho niya ay na-stress na po si Loren Ligarda sa kanya. Kaya nga nawagan siya, sana yung mama niya wag na daw ma-stress. Pero hindi rin kasi talaga maiiwasan yung ganitong mga damdamin eh. Talagang pag ikaw ina, alam mo, pinalaki mo yung anak ng maayos, naging bilyonaryo pa nga ho yan, tapos ito, lumalaban, nakipagbuno para sa bayan, kapalit po dito buhay. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya nakikita ko si Tatay Digong kay Leandro Leviste. Matapang. Pero ingat lang talaga kasi normal ho yan. Dagdag bodyguard ka na lang, security. Kaso ang problema ko yung security rin. Yung tatabla sa'yo, wag naman siguro. Tayong mga Pilipino, kailangan po natin ng isang Leandro Leviste. Pakinggan po natin yung isa sa mga press con niya patungkol po dito sa Senate Blue Ribbon Committee na inaamin rin po niya na talagang first time niya sinabi in public na meron pong banta sa buhay niya. Ito, pakinggan natin. The Senate has sent an invitation to the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Ang nais kong sagutin dyan ay ang nais kong sagutin sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga. Basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Leandro, wag ka masyadong magkumpiyansa dyan kay Boy Siminto, kay Baliling. Kasi si Baliling ho yung may dahilan kung bakit nagkalit-silitsi yung Senate Blue Ribbon Committee at hindi natutuko yung pinakatotoong mastermind dahil kino-cover up nila ni Tuta Soto itong si Martin Romualdez Tambaloslos. Okay na sana yung kay Senador Marcolita, si Senador Marcolita talaga yung nag-umpisa. Kaya nga napalitan siya, si Senador Marcolita, dahil dito sa kay Diskaya na binanggit si Saldico at si Martin Romualdez. Huwag ka masyadong bumilib dyan, Leandro, kasi traidor yung hinayupak na yan. Tuta yan talaga ni Marcos. Tuloy, Leandro. Clarify kasi sinabi na about po. Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo, basta papayagan kayo, you will go. Sino po ang dapat magiging ng permiso po sa inyo? Because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po,
mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. O sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. So, yung sinasabi ni Leandro Leveste na pag hindi ako pipigilan ay pupunta ako sa Senate Blue Ribbon Committee. So, tinanong kasi siya kung sino yung nagpipigil sa'yo. So, siguro yung baka nanay niya, no? Di naman nagbanggit ng personalidad or sino na huwag ka nang pumunta, may banta ka sa buhay. Kasi nga, nakatanggap na siya ng death threat. So, ito yung pinagbabasihan niya. Kasi marami daw nagsakarating sa kanya na huwag kang pumunta kasi gurgurin ka. Pero sabi niya, isisiwalat daw niya kung gurgurin siya, masisiwalat lalo. Kasi siyempre, naalala ko nakaraan, nagbilin na rin ho siya na, di ba, nasa USB daw, yung Cabral files. Alam mo ako sa akin na, yung nangyayari kay Leandro Leveste dyan sa pag-imbita sa Senate Blue Ribbon Committee, unfair po talaga para sa akin. Alam mo, Pampilo Lacson, ang po. Ngutya ka baliling sa Cavite. Kung ikaw baliling binababai. Bakit ayaw mong imbitahin itong si Martin Romualdez? Ordinaryong kongresista na rin yan eh. Kung si Leandro Leveste ay inimbitaho ninyo para mag-testify dyan sa Senate Blue Ribbon Committee mo, anak ka ng kagwang, protector kayo ng mga tambaluslos, bakit itong si Martin Romualdez hindi nyo iniimbitahan? Tanong ko lang po. Pampilo Lacson, kung wala kang pinagtakpan, pinupuri ka pa naman ni Leandro Leveste na okay daw yung ginagawa mo para malaman ng publiko at kung ano ang nilalaman ng Cabral files. Pero itong si Tambaloslos nagigil ng taong bayan dito. Kasama yan si Sandro Marcos.
bakit hindi nyo maimbitahan pati yung mga alipores ni Bangag sa executive department? Ano ho yung meron? Kaya nga ito sinasabi ko sa iyo, Leandro Leviste. Mag-ingat ka kay Panfilo Lacson, veterano yan. Baka ikaw ay mabiktima pa. Baka ikaw ay sali pa sa script. Pero ako sa akin yung sindikato, nakatutok na talaga ngayon kay Leandro Leviste. Siya na yung pinakamaingay ngayon na kongresista laban sa mafia ng gobyernong ito. Wala na pong iba. Kaya yung sinasabi niya, maraming nakarating sa kanya na pag pinagbantaan yung buhay niya, legit talaga ho yun. Yan na nga ho yung isa sa mga reason. Sabi, pag pumunta ka, gugurgurin ka namin. Kasi ang sindikato talaga yan. Magpakamatay talaga yan sa kanilang pagiging sindikato. Yun ang mangyayari ho talaga. Pero kung ako naman, Leandro Leviste, no, ay punta na lang siguro ako, tama yung sinasabi mo, i-surprise mo na lang siguro ang mga Pilipino. Tama rin yung sinabi niya dito na kung hindi ako pipigilan. So, ibig sabihin, di alam ng sindikato kung pupunta ba siya o hindi. Pero malamang sa akin lang baka nga ho masurprise pa ang Senate Blue Ribbon Committee dito na pupunta si Leandro Leviste. Kasi may investigasyon naman. May imbitasyon naman eh. Kaya nakakaabang to, nakaka-excite din po itong Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Lalo na nandun si Senador Marcolita. Kahit na hindi si Senador Marcolita ang Blue Ribbon Committee, kahit si Panfilo Lacson, banat pa rin si Senador Marcolita. Pero ang gusto ko kasing mangyari, kung inimbitahan mo si Leandro Leviste dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, marapat dapat din po na maimbitahan itong si Martin Romualdez. Walang reason na hindi mo maimbitahan. Sinabi niya, wala daw ebidensya. Anak ka ng kagwang Kaya nga mag-imbita ka dyan ng resource person para malaman mo kung gaano ba katotoo na si Gotisa ay nag-deliver sa bahay mo at sinabi rin po yan ni Saldico na nakapost pa rin hanggang ngayon sa social media at alam ng buong mundo yan. Kasi pag pinatawag itong animal na tambalustos, maniwala kayo sa hindi, parang magiging basag sisiw yung buhaya na yan. Talagang mapipiga at mapipiga yan ni Senador Marcolita. Kasi bakit nagawa mo dito kay Leviste? Pupuntahan ka, mag-send ka ng invitation. Kahit mag-send ka lang ng invitation, ipakita mo sa taong bayan na nagpadala ka ng invitation. Kasi kung si Tambaloslos walang kinalaman dyan, putang ina, pupunta yan. Pero kung may kinalaman, hindi yan pupunta. Para malaman lang ng taong bayan, putang ina, trilyon-trilyon po yung pera na pinag-usapan dito Marami nang namatay, marami nang nabiktima. Dahil dito sa pangungurakot ng gobyernong nakangiwi ang panga, mawa ka naman, Panfilo Lacson. Dami nyo ng perang malita-malita. Tama na yan, pagprotekta kay Tambaloslos ay kay Bangag. Wala na yung hindi wala nang lusot ito. Tama yung sinasabi ni Chavit Singson. Wala nang lusot sila dito. Hindi nila kaya itong takasan. Kailangan po mapanagot ho ng taong bayan itong si Martin Romualdez, Tambaloslos at si Bongbong Marcos. Kahit sino pong mga Pilipino ngayon, alam po nila kung sinong mastermind. Ginagago lang tayo dito, pinapaikot-ikot lang tayo. Paano hindi mo malaman kung sino ang mastermind? Harap-harapan yung pangungurakot nila. Kinanta na nga ho sila ng kanilang kasabwat Taong bayan, ayaw pa rin maniwala. Anak ng kagwang talaga. Pilipino talaga, tanga talaga, no? Kahit kailan. Kaya, Day, papanagutin nyo po itong mga hinayupak na to pag ikaw naging presidente. Kasama yung mga Remulla Brothers, mga Marcoses. Makaganti man ang Pilipino. Magkakaroon man tayo ng hustisya sa mga taxpayer,
sa mga Pilipinong namatay, nabaha, nawala ng hanap buhay. Ako sa akin goods itong ginawa ni Leandro Leviste na katapangan. Kahit successful na siya sa buhay, ayan, lumalaban pa rin. Kung totoosin nga kung ako naman sa kalagayan ni Leandro Leviste, bilyonaryo na ako, successful na ako, ay, tahimik na lang ako. Ayaw ko nang lumaban dyan. Putangin ng mga Pilipino, tatanga naman kasi. Pinaglalaban na nga ho kayo, sinisiraan pa rin nyo, tinarantado pa rin nyo. Parang, alam mo, ganito, mga kapwa ko Pilipino, parang hindi natin deserve na mayroong isang politiko na matapang na magpakabayani, buwis buhay para sa atin. Paano? Hindi tayo marunong makapag-appreciate. Imbis tinutulungan mo ito, sinusuportahan, ay putangin na, binabash pa. Kagaya yung ginawa kay Tatay Digong. Merong galit sa durugista, sa mga kriminal, kurakot. Anong ginawa kay Tatay Digong? Nandun sa dahig. Tinatraidor ng kapwa Pilipino. Kaya wala tayong asenso Dahil pag may mga ganitong klaseng tao na matapang, ipinaglalaban tayo, putang ina, binabash pa natin. Kagaya kay Auntie Claire, mga tanga nga. Akala ko ba gusto nyo yung makulong ang mga kurakot? Ngayon, ito, matapang na kongresista. Mga ulol. Pero laban lang, di ba? Kung Leandro Leviste, wag kang umiyak, sir. Siguro, may iiyak siya dahil nga yung damdamin ng ina niya, nakikita niya, nai-stress na. Tuloy po natin si Leandro Leviste na rito. Sir, last na po. Can you give us timeline ng request niyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinausap niyo yung mom niyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Okay. Ito nga. Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senting ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senting. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas... O, tingnan mo, animal kalakson ka. Yun ang sinasabi ko. Sinabi kasi ni anak na, alam mo, boy, si Minto, tanga mo, no? Ba't mo sinabi sa media na si Leandro Leviste umiyak sa harap ng kanyang ina? Di maliwanag ko dito. Na isang sinungaling, itong Panfilo Lacson na sinasabi niya hindi siya bakla, babae pala. Na umano'y umiyak si Leandro Leviste sa nanay niya. So, hindi totoo. Ito na ho yung sinabi ko Galing gumawa ng kwento ni Panfilo Lacson. Kasi pinapalabas niya na umiyak daw si Leandro Leviste. Kaya nga nakakantsawan din to ng mga bubunistang tanganista si Leandro kasi umiiyak daw sa kanyang ina. Na sinasabi, bakit nangyayari yan sa akin? Kay Lacson wala, putang ina. Ito. Sinabi na ho mismo. Patunay na sinungaling si Lacson. Sinabi na ho mismo. Ang Leandro hindi siya umiyak. Kasi nga ba't ka nagkwento dyan sa media? Di malalaman ng sasabihin ng mga sindikato, mahina pala si Leandro, umiyak-iyak sa nanay, bata pa talaga to. Hindi pala totoo. At least nilinaw. Tuloy. Totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senting sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina. Kung bakit ako ang inaatake kung si Senting din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senting kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senting ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya, saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And
yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Senping hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senping eh. Kaya ang Putang ina, ito pala yung totoo. Hindi si Leandro Leviste ang umiyak, kundi yung nanay niya. So talagang natakot na rin yung nanay niya. Siyempre, maraming kaibigan ng nanay niya na natatamaan kay Leandro Leviste. Alam mo, Leandro Leviste, huwag kang sumaludo kay Ping Lacson. Putang ina yan, mas matapang ka pa kay Ping Lacson. Kasi nga, tingnan mo, kumparahin lang muna natin si Lacson, Boy Siminto, at saka si Leandro Leviste. Mas magaling ka, Leandro. Kasi si Lacson, merong expose na sabi niya ilang kongresista, mga 60 plus or 90, ay may kinugnayan sa pangungurakot. Wala siyang pinangalanan ni isa eh. Merong sinasabi executive pero wala siyang pinangalanan ni isa. Pero si Leandro Leviste, putang ina, Cabral Files, nandun lahat ng pangalan. Pinopost, tamaan ng tatamaan, kahit na kaibigan ng ina niya, talagang binira niya. Pinangalanan niya talaga. Nandun pangalan ni Tambaloslos, ni Sandro Marcos, lahat nandun eh. Kaya ako sa akin lang, kung humanga man si Leandro Leviste, siguro sa kanya yun, kay Lacson. Pero hindi mo kailangan kahangaan si Lacson. Ang hahangaan natin si Leandro Leviste. Malayo. Si Lacson, puro ganyan lang yan. Putang nasa na niya sa mga ganyang estilo eh. Pero wala siyang pinangalanan. Bagkos pinagtatakpan pa niya yung mga totoong mastermind. Bibilib lang ako ka Lacson pag tumbukin niya si Martin Romualdez, Sandro Marcos, kasama si Bongbong Marcos. Pero ngayon, putang, nakakabuisit nga eh. Walang paninindigan. Ang iniisip niya pan sarili, siguro, sukli kay Bangag dahil nanalo, kahit talo. Alam mo na, yung putang inang George Garcia, budat ang mata, siyempre, di mo pwedeng tablahin natin yung amo natin. Protect at all cost. Yun yung motto nila. Protektahan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy natin, Leandro. Isa naman na nabanggit ni Senping sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gain inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews niyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin ay ang ganda-ganda naman po ng aking buhay. Bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam nyo, kabaliktaran nga ang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasa-stress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang, pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinapapatuloy ko pa ito, pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina. Tingnan mo Grabe Sipin mo, Lacson. Umayos ka sa buhay mo, Lacson. Animal ka. Kung magpagamit sa mga sindikato, protektahan nyo itong si Leandro Leviste. Pati yung nanay, stress na eh. So, pag nababasa natin, papakinggan natin si Leandro Leviste kanina, mukhang ang nanay niya, yung pumipigil sa kanya. Huwag ka na lang pumunta dun sa Senate Blue Ribbon Committee kasi gugurgurin ka. Nai-stress na ako.
So, pinipigilan ni Loren Legarda. Kahit naman siguro ikaw anak, o ikaw ina. Successful na anak mo. Maayos yung buhay ng anak mo. Huwag mong isugal yung buhay mo. Di ba ho? Parang siyempre ina ka eh. Ilang taon pa si Leandro Levisте? 30 plus pa ho. Wag na. Para sa Pilipino kasi ngayon, sa panahon ngayon, hindi na uso yung bayani. Sa totoo lang. Kaya yung mga ganitong kongresista, nagbubukod tangi na lang to. Kagaya ni Kiko Barsaga, ito naglalakas ng loob. Lakas ng loob talaga niya. Ang problema nga ho, imbis na makakuha ng suporta sa maraming Pilipino, binabas pa ng mga trolls ng mga bangag. Tama man si Leandro. Ano bang nakukuha ko dyan? Lugi pa nga ako. Abonado pa nga kasi ginigipit ninyo yung pangkabuhayan ko, negosyo ko. Ano bang makukuha ko dito sa mga expose ko, siniwalat ko, katapangan ko, pati yung nanay ko, stress na. Wala naman, di naman siya kumikita dito, wala namang malita-malitang pera. Kasi bilyonaryo na siya, wala siyang interes sa pera. Ang interest lang talaga niya para sa bayan. Kaya nga, nanawagan tayo sa majority of the Filipino people. Suportahan natin si Leandro Levisте. Nagbubukod tangin na lang ho ito. Putangin na, banggitin nyo yung ibang kongresista. Mayroon bang nag-iingay ngayon? Na talagang buwis buhay? Kasama si Kiko Barsaga? Deserve niya ng support ng maraming Pilipino. Ng 100 milyong Pilipino, nakikipaglaban yan para sa atin. Buhay kapalit talaga yan eh. Pero sa akin kung ganito man ang sistema na pigilan ka ng nanay mo, huwag kang pumunta doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Siguro, palamigin ko muna. Sa akin lang huwag muna akong maging masyadong mainit. Pahupain ko muna yung debt. At the end of the day pa, bulagain ko na lang itong mga sindikatong ito. Kasi, mayroon pa siyang hindi lang yung hawak ni Leandro Levisте na Cabral Files, yung pinopost niya. Mayroon pa talaga siyang pinakahawak na sabi nga ho niya, mas matindi pa sa Cabral Files. Mas mabigat na sa USB na. Yun na nga yung panlaban niya ngayon. Pakinggan natin, si Leandro. Tuloy natin. So sir, sinabi mo kanina na baka mas totoo na yung aking ina ang umiyak. So, did she write to Senator Lacson or pag kayo nag-uusap? Hindi siguro kasi I think text naman sila nag-communicate eh. Pero, Pag kayo nag-uusap, sir, umiyak siya, sir. hindi naman ko masasabi yan. Pero, basta, yung nanay ko, yung mas Na-stress. naaapektuhan kaysa sa akin. Kasi, ako po ay, nabanggit ko naman din sa ibang interview, mahirap na kalaban. Dahil, binenta ko ang aking kumpanya, kaya wala akong kailangang proteksyonan, wala po akong asawa o anak, at wala akong kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong ilalabas ang katotohanan. Sir, Pero ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concerned sa kanyang anak. Normal talaga yun. Kaya pala si Leandro talagang tapang, wala rin ng palang anak, walang asawa, no? Grabe itong batang to, no? Bilyonaryo na, walang anak, walang asawa. May girlfriend ka, sir? Kasi malamang yung girlfriend mo ngayon nangangatog na rin sa takot, no? Binangga mo kasi yung mafia nasa Palacio de Polvoron. Ako normal yung reaksyon ng isang ina. Kung ano man yung reaksyon ni Senator Loren Legarda na natatakot na, na-stress na, normal po talaga yan. Putang ina, ang bigat ng dinadala ngayon ni Loren Legarda. Kasi sasabihin niya, tumigil ka na yan, tahimik ka na lang. Kaso ang puso niya para sa bayan Kaso hanggang anda magbuwis ng buhay wala rin naman daw siyang anak, wala rin naman siyang asawa. Kaya, laban, putang ina, Leandro, kailangan ka ng bayan, no? Ito yung mga politiko na patay kung patay. Sa totoo lang, umutok, patay kung patay. Basta ako. Ito yung prinsipyo ko. Ito yung mga politikong mahirap busalan. Paano busalan
Tingnan mo naman yung yaman, bilyon-bilyon eh. Isipin mo, nakapaghikayat siya ng maraming foreign investors sa kanyang kumpanya. Alam mo ba kung ilan yung trabahante ni Leandro Levese? 10,000? Sus ko, 10,000 na mga Pilipino. Si Bangag, nakagawa ba yan? Hindi. Kaya kapit lang, sana magtagumpay ka, Leandro Leviste. Sana maparusahan tong animal na Bangag kasi walang ibang maparusahan kundi yung nakaupo sa palasyo. Tuloy lang natin ng konti. Oh. So how do you take yung advice ni Senator Lacson na wag bara-bara? Ako po ay nagpapasalamat sa payo ni Senator Lacson at I will actually follow that kasi ilang araw naman hindi ako nagpa-interview eh. Pero problema, kinakontak niyo ako para magpa-interview. Kaya nandito tayo ngayon. Diba? Pero, para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Oh. Pero hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Oh. Pero ngayon, may interview tayo. Puta. Tapang niya, naging emotional, pero ngayon dumatawa, no? Kasi sabi kasi ni Lacson, no? Dandahan lang, wag bara-bara, no? Wag masyadong magpa-interview. Wag masyadong magpalabas sa TV. Wala, nangungulit yung media, eh. Siyempre, ikaw, tama ako sa akin, tama lang. Leandro Leveste, wag kang mawala sa mata ng mga tao. Nasimulan mo na to, pagpatuloy mo na lang, sir, nasa likod mo mga Pilipino. Tsaka wag kang maniwala kay Lacson, sir, na wag kang magpa-interview. Kailangan mong magpa-interview. Kailangan visible ka sa media. Kasi pag hindi ka visible sa media, gagaguhin ka ng mga sindikato. Mas okay sa akin na laging nagsasalita si Leandro Leviste sa media, social media, para makita ng mga animal ng mga sindikato na hindi natatakot itong si Leandro Leviste. Kahit yung mga death threat nila kay Leandro Leviste, hindi tatalab. Kasi kung mawala siya sa media, so ibig sabihin yan, natakot na siya. Nadadala siya sa mga pananakot ng mga sindikato sa kanya. Wag, tuloy lang, sir. Kaya mag-ingat lang. Pwede ka naman magsalita kahit sa bahay mo. Kaya pwede naman interview, sir. Kahit wala ka sa public, via Zoom. Okay lang yun. Para malaman natin lahat eh. Tuloy oh. Excuse me lang, can I just confer with him for a while? Ay, ito na ho, yun. Binubulungan si Leandro dyan eh. Magulat kayo siniwalat ni Leandro kasi I think habang nag-press con yata, nakatanggap yata to ng death threat eh. Si Leandro Leveste. Ang tingnan mo. Pero pati si Ferdinand Topacio din yata nakatanggap ng death threat. Let's assume, sorry. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Topacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Di ba? Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Yan na. Lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence
siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. Okay, tingnan mo ha. Tip of the icebergs lamang daw yung mga inilabas ni Leandro Leviste sa social media. So, ibig sabihin nito, meron pa siyang mas mabigat na hawak na dokumento na mas mahigit pa sa Cabral Files. Ayan, kinumpirma na ho niya mismo ha. Puta ka na, habang nagpipress ko yata, nakatanggap pa rin ng detreat ngayon eh. Kasi hindi naman ho yan si Leandro Leviste makatanggap ng banta sa buhay niya kung hindi mabigat yung mga hawak niya. Mabigat. So, mas mabigat pa sa Cabral Files. So, yung mga nakita ho ninyo, pauna pa lang yan. Kumbaga, siguro, sinusubukan ni Leandro Leviste muna yung gobyerno, lalo na yung DPWH. So, ito nilabas ko. Tapos kung nandiyan sa ombudsman na daw yung files, maglabas ang ombudsman na sasabihin, ay, hindi totoo yung Leandro, pero authenticated nga ho eh. Kasi kung hindi totoo yan, hindi ho sana makatanggap ng detreat yan. Si Leandro Leviste. Pero nga ho, totoo. Kaya nakatanggap siya ng detreat. Ngayon ang tanong, kung may mangyari ba kay Leandro Leviste, paano na po yung mga hawak niya? Sino po ang magsisiwalat? Kasi seryosong banta na po ito eh. Hindi na po biro ito. Ayan, bulong kay Topacio. Meron na daw talagang pagbabanta sa buhay niya. Tuloy natin, no? O maraming ibang mga talakayan nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files. At kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Putang ina, no? Habang nagpe-press con pala, siyempre nakatutok yung mga sindikato. Mas higit pa sa Cabral Files. Putang ina, no? Nakaka-excite man yan, Leandro Leviste. Ilabas mo na nga yan, sir. Pero wag daw bara-bara. Hinahinay daw. Putang ina, tatamaan si Bangag dito. Panigurado ho ako. Sandro, pati si Lisa, nandyan siguro sa listahan yun, no? Martin Romualdez, nandyan naman na. Si Sandro, nandyan naman na. Puta si Bungit. Bungit talaga yung huling tatamaan dito. Yun ang isa sa mga nakita ko. Mas higit pa eh. So wala pa yun. Sa kalingkingan yung Cabral Files na nandun lahat ng mga kongresista. Sa bagay kasi sa Cabral Files wala pa yung mga senador. Wala akong nakitang mga senador yun. May nakita ba kayo? Puro mga district allocables yun eh. So pag nilatag niya, ay putang ina. Di magulantang ang buong mundo. Nandun yung mga executive. Nandun si Bangag, Lisa Marcos, si Bake. Puta. Tuloy, Leandro. Basta, wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Putang ina, no? Naiyak na siya dyan, no? Basta wag nyo akong papatayin kasi kung papatayin nyo ako, ilalabas ko. Lahat ng kagaguhan nyo sa DPWH. Putang ina, si Bongbong Marcos na pinatamaan dito. Baka si Sandro, si Martin Romualdez sa executive. Tama lang yan, ang tawag dyan, Saywar. Sige, gorgorin nyo ako. Ilalabas ko yung katotohanan. Pag nagorgor ko nyo ako, paano lalabas? Gugurgurin na siya. Siguro, marami na siyang binibigyan ng mga files. Nakalagay na sa USB, dinidistribute na, binili na rin sa mga staff. Kasi kamakailan, di ba sinabi niya, na sinabi ko na po sa mga staff ko, na kung ano ang mangyayari sa akin, ilabas nyo lahat ng files. Ilabas nyo lahat ng dokumentong nakuha ko. Kasi nakuha niya talaga doon mismo sa files ni Cabral. Yung inilabas pala niya, pasiuna pa lang. Sumirom pa talagang pinakahawak na mas mabigat. Baka nandun na yung mga pangalan ng mga Marcos, mga animal po kayo. Tuloy oh.
kasama ko ron, huwag niyo rin akong patayin, ha? Kasama daw si Ferdinand Topacio. Ingat ka rin si Ferdinand Topacio, ikaw yung abogado ni Leandro Leveste. Pero matapang din, bilib din ako dito sa abogadong ito kay Ferdinand Topacio. Mukhang ito yung Ferdinand na tumatama, no? Kasi yung mga Ferdinand na alam natin, mga kawatan. Ferdinand Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos, Ferdinand Martin Romualdez, Ferdinand Sandro, putang ina, 4 na Ferdinand. Binigyan tayo ng Panginoon sa Pilipinas ng 4 na Ferdinand. Puro problema sa bayan, puro mga kawatan. Buti may isa pang Ferdinand na matino, Ferdinand Topacio. PDP laban yan eh. Alam ko, nagtataka rin ako. Sa dami-dami pong abogado, mayaman naman si Leandro Leveste. Pero si Ferdinand Topacio talaga yung kinuha niya. Siguro may tiwala siya. Hindi siya kumuha ng mga porton, no? Magagaling din eh. Pero siguro, kanya-kanyang tingin kung sino yung magaling. Ferdinand Topacio. Veterano naman yan. Na-acquit nga ho si Tivis eh. Pero, nakakulong pa rin, di pa rin makalaya dahil meron pang kaso doon sa tungkol sa kay Digamo. Kay Digamo na lang. Baka makalaya na si Tivis tuloy. Oh. Going back up dun sa pilot university, Mm. if you can also comment on the statement of users there, she's saying, ang source ng hindi umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay dati kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampa ng kaso ang Ombudsman. Dahil tinitingnan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasunod niya ako dati sa hindi kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako nilalang. Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are not maligning? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin. At totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. Putang ina kay Castro. Hindi naman tinatanggi. Putang ina, kaibigan ko nga. Si Boying Remulla, kaibigan. Ang problema kasi sa'yo, Claire Castro, kaya ikaw kinasuhan dahil atakdog ka ni Bangag. Putang ina, nagpe-press con ka pa, tapos magbablog ka pa, puro ka sinungalingan. Kung fake news yung nilalabas ni Boying, ikaw papakalat ng sobra-sobra. Kaya ikaw tatamaan. Ilang episode? 20 episode daw. Ginawa ni Claire Castro. Kaya nadurog ang hinayupak eh. Gusto ko sanang magbanatan si Claire Castro. Kasi hindi pa ako nakakomento ng todo dito sa 110 million na putang ina civil libel case laban kay na isinampa ni Leandro Leveste. Pero medyo konti na yung konti na yung oras natin. Mamayang gabi, subukan ko po, gagawa ko ng content. Ibuli natin si Chucky Clara. Kasi na-press ko ni Leandro Leveste, kaya kagabi yung content ko ay pinalabas ko na lang suporta natin kay Leandro Leveste. Reto ngayon, comment na tayo. Na-stress na yung nanay niya at legit nakatanggap na po ng pagbabanta sa buhay niya itong si Leandro Leveste. At sabi pa niya, mas mabigat pa sa Cabral Files ang hawak niya. So, yun isa sa mga highlights ng kanyang press con kagahapon except kay Leandro Leveste. At sana si former President Duterte ay dapat palayain na po ito ng International Criminal Court kasi sila mismo ina-admit po nila sa kanilang mga sarili na walang mga testigos itong mga complainant sa korte nila. Saan ka nakakita? Ang korte pa ang naghahanap ng mga testigos, ang tanga ng Pilipino. Pagpapayagan po nating hindi makalaya si Tatay Digong. Kagaguhan na po ito. Mismong ICC na, yung Kangaroo Court na po ang nagsabi, wala silang mga testigos. Walang mga testigos itong mga kunting jutak na ito. Kaya ako sa tingin ko, kung magiging patas lang
itong International Criminal Court kung hindi lang to magpabusal ng todo kay Bangag na nakangiwi ng panga. Putang ina, for humanitarian reason. Wala po kayong mga testigos na nakikita sa mga complainant, dapat ay palayain na po ninyo si former President Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.